Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Si Principal Mimir ay mainit na tinanggap si Aster matapos marinig ang lahat mula kay Director Maze. Matagal na niyang gustong makilala si Aster dahil ang nagtataglay ng Seven Wings ay isang taong lagi niyang ninais pag-aralan. Habang sinusundan siya ni Aster, naalala niya na si Principal Mimir ay isang aktibong iskolar at ang pinakadakilang awtoridad sa pananaliksik ng Wing Emblem, kahit na siya ay mukhang isang mabait at ordinaryong matandang lalaki na tila wala sa lugar sa ultra-militant na kapaligiran ng akademya. Siya ay dating isang maalamat na kabalyero ng kaharian, ang kanyang pambihirang kontrol sa mahika at malawak na kaalaman ay lubos na nag-ambag sa kaunlaran ng kaharian. Napagtanto ni Aster na walang mas kwalipikado kaysa sa kanya upang turuan siya kung paano kontrolin ang Seven Wings. Sa paniniwalang alam na ni Mimir ang sikreto sa likod ng mga ito, tiningnan niya ito ng may pag-asa. Inamin ni Mimir na alam niya ang tungkol sa Seven Wings, ngunit ang tunay niyang gusto ay matuto mula kay Aster sa halip. Nang walang babala, biglang itinaas ni Mimir ang damit ni Aster at tinitigan ng Seven Wings emblem sa kanyang likod ng may lubos na paghanga. Hinangaan niya ang bawat linya na umaagos ng mahikal na kapangyarihan at nabighani sa natatanging star-shaped emblem na hindi katulad ng anumang nakita niya. Lahat ng nasa malapit ay natigilan sa pagkabigla habang hindi maitago ni Mimir ang kanyang pananabik at labis na nagnais na malaman ang higit pa tungkol kay Aster. Nahihiya, mabilis na umatras si Aster, humingi ng tawad si Mimir nang may ngiti na ipinaliwanag na sa tuwing may kinalaman ang Wing Emblems, ang kanyang intelektual na pagkamausisa ay palaging nananaig sa kanya. Naisip lamang ni Aster na ang principal mismo ang nagdudulot ng lahat ng kaguluhan. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad ng mas malalim sa silid-aklatan, inamin ni Mimir na kahit siya ay nahihirapan sa sitwasyon. Ang isang tao na nagtataglay ng Seven Wings ay hindi kapani-pani walang bihira, kahit na ang akademya ay nag-iimbak ng hindi mabilang na mga aklat na may kaugnayan sa Wing Emblems. Ang lahat tungkol sa Seven Wings ay umiiral lamang bilang mga sinaunang alamat at haka-haka. Sa modernong panahon, si Aster mismo ang marahil ang taong may pinakamaraming praktikal na karanasan sa paggamit ng Seven Wings. Ang pagkaunawang yun ay nag-iwan kay Aster na kitang-kitang kinakabahan. Mahinahong inihayag ni Mimir ang tanging posibleng solusyon. Ang sagot ay simpleng humingi ng gabay mula sa isa pang nilalang na nagtataglay din ng Seven Wings. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto sa isang nakatagong silid na naglalaman ng isang misteryosong aklat, na nag-iwan kay Aster na naguguluhan sa nakita. Ipinaliwanag ni Mimir na ang Wing Emblems ay orihinal na ipinagkaloob ng mga espiritu. Alam na ni Aster ang mga alamat na yun, kahit na hindi pa siya nakakita ng espiritu mismo. Kinumpirma ni Mimir na ang mga espiritu ay tunay na umiral, kahit na ang karamihan sa kanila ay naglaho na noon pa man. Pagkatapos ay pumalakpak siya at isang napakalaking puting dragon ang biglang nagpakita sa harapan nila. Si Aster ay naiwang walang masabi sa nakamamanghang nilalang. Ipinaliwanag ni Mimir na ang mga espiritu ay may ranggo din ayon sa bilang ng mga pakpak na taglay nila mula sa kapanganakan. Ang mga pinagpala ng 7 pakpak ay kilala bilang mga dakilang espiritu at nagtataglay ng pambihirang kakayahan na higit pa sa ordinaryong nilalang, ayon sa mga sinaunang talaan. Kaya nilang manipulahin ang panahon, buhayin ang mga patay, tumawid sa panahon mismo, at maging lampas sa nakaraan at hinaharap. Ang marinig ang tungkol sa kapangyarihang tumawid sa panahon ay agad na ikinagulat ni Aster habang napagtanto niyang ito ay perpektong tumutugma sa mahiwagang kakayahang regression na kanyang naranasan na. Inihayag ni Mimir na ang isa sa mga dakilang espiritu ay tinatakan sa loob ng mahiwagang aklat. Kung makikilala at makakausap ni Aster ang espiritong iyon, hindi lamang siya matututong kontrolin ang Seven Wings, ngunit maaari ring makakuha ng mas malaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang espiritu ay may labis na marahas na personalidad at lubos na kinamumuhian ang mga tao. Kahit na pamahalaan ni Aster na makilala ito, walang garantiya na ang espiritu ay makikipagtulungan sa kanya. Ipinaliwanag ni Mimir na ang pagkamuhi ng espiritu ay nagmula sa pagkakanulo ng mga tao noon bago ito tuluyang tinatakan sa loob ng masikip na aklat. Naunawaan ni Aster na ang gayong sama ng loob ay natural lamang. Kahit na ang ideya ng pagpasok sa isang aklat upang humingi ng gabay mula sa isang espiritu ay parang hindi kapani-pani walang kakaiba, alam ni Aster na hindi niya kayang tanggihan ang anumang pagkakataon. Determinado, inilapag niya ang kanyang kamay sa aklat. Sa sandaling hinawakan niya ito, isang napakalakas na aura ang pumutok mula sa mga pahina nito.
Pinanood ni Mimir ng may pananabik habang ang Seven Wings ay nag-ugong sa isa't isa, eksaktong gaya ng kanyang inaasahan. Tinanggap ni Aster ang imbitasyon ng walang pag-aalinlangan at naghanda na humarap sa dakilang espiritu ng direkta. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata ng Dragon Spirit, nagbago ang lahat sa kanyang paligid. Sa isang iglap, natagpuan ni Aster ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang bayan na nilalamon ng apoy. Ang mga takot na sibilyan ay tumatakbo sa bawat direksyon habang ang pagkawasak ay kumakalat sa lahat ng dako. Naguguluhan, sinubukan niyang maunawaan kung saan siya dinala at kung anong uri ng sakuna ang naganap. Bago pa man siya makareaksyon, may sumalakay sa kanya mula sa likuran. Likas na hinarang ni Aster ang pag-atake gamit ang kanyang espada, ngunit agad niyang napagtanto na hindi ito si Graham. Kahit ang kanyang mga damit ay eksaktong kapareho noong siya ay naglilingkod bilang isang sundalo, hindi maintindihan ang sitwasyon, nagpasya siyang ang kaligtasan sa labanan ang dapat mauna. Sa mismong oras na naghanda siyang lumaban, natuklasan niyang ang kanyang mahikal na kapangyarihan ay hindi tumutugon. Tinawanan siya ng kanyang kalaban sa pagtayo niyang natigilan, inakusahan siyang aso ng Elmheim at isang traidor, at iniutos sa lahat na patayin siya. Ilang kalaban ang sabay-sabay na sumugod kay Aster. Biglang, may isa pang mandirigma na lumundag sa larangan ng digmaan at walang kahirap-hirap na pinutol silang lahat sa isang pagwasiwas ng kanyang espada. Tinawanan niya ang mga nag-upong sundalo, sarkastikong pumayag na may isa nga pang aso, at tinapos ang kanyang panunuya ng may ngisi. Sa sandaling makita ni Aster ang mukha ng lalaki, siya ay lubos na nanlumo. Sila ay kanyang sariling mga pinsan, kabilang ang isa na matagal nang namatay. Ang makita siyang buhay muli ay nag-iwan kay Aster na walang masabi. Sa isang panunuya ng ngisi, tinawag siya ng kanyang pinsan sa nakakahiyang titulong Wingless Ash.